Ang sinasabi po nila, pinapipirma po ng blank deed of sale, yan po ang kalakaran, ano? Yung po nakabili ng original, nung una, siyang first owner, para po magkaroon din sila ng papeles na pagta-transfer naman doon sa makakabili na po ng repossessed. Doon po sa deed of sale na blanco po, open deed of sale. Ngayon pa lang po, ano po ang inyong kaisipan dito kung talaga pong ipagbabawal na ito? Attorney, ang sabi po ng grupo po, no, itong sila Edwin Go ng Motorcycle Dealers Association of the Philippines, na hindi sila talaga pong nakonsulta dito po sa AO na inyong inilabas na binawi po kamakailan lamang. Ngayon ho ba gagawa na ho kayo ng mas maayos po na consultation, sir? Opo, Sir Ted, yun po yung ating pong gagawin during this time of na nakasuspend po yung ating administrative order. But meantime ho, nagkaroon na ho ba kayo ng pagpupulong sa mga direktor po ng LTO at mga opisyales para pag-usapan po at pagtulong-tulungan ang magiging draft na pinagagawa sa inyo ni ASEC Vigor Mendoza? Opo, atin pong tinatawagan po yung pagpupulong po, hindi pa lang po natin na-iset dahil nga po nagdaan po na bagyo. Pero atin pong tinatawagan na po yung atin pong mga regional director para po malaman din po yung kanilang mga suggestion and comment on this, and then we ask them also to talk to the stakeholders po doon sa kanilang mga region. Okay, sige po. So sir, meantime, ano po ang sigurado kaya na mangyayari dito po sa implementasyon ng AO na ito? Sigurado po na next year na po? Ganun po ba yun? Hindi ko lang po pa-finalize pa, Sir Ted, but we're looking onto that po na next year ang implementation po. Itong remaining part of the year is inform po namin yung mga tao, magkaroon tayo ng information dissemination. So, as sabi nyo nga po, yung intention po ng administrative order is maganda. So we will definitely implement this po better, and we will issue an amended administrative order which would address po yung concerns po ng bawat stakeholders po. Okay, sige po. So sir, kailan po kaya itong inyong mga gagawin po na public consultation? Ito ho ba'y i-anunsyo ninyo para magkaroon ho ng komperensya, bawat stakeholder po dito at maapektuhan? Paano pong sistema po, attorney? Opo, ipapatawag po natin ang bawat grupo. Meron po yung katulad po nila nung kaibigan po natin, si Mr. Edwin Go, yung concerns po ng mga motorcycle dealers, and we will also reach out po dun sa iba pong nasa buy and sell business, kung ano po ang ating pong magandang gawin para ma-address din po yung kanilang mga concerns. Okay, sige po. Ito ho bang gagawin nyo hong mga consultation na ito will be open to the public or per sector lang po talaga ito? Per sector po muna natin, baka po pag pinagsama-sama natin, Sir Ted, kulang po ang araw. Pero we look into that po sa region po, at least mas konti po dun sa mga region. Pwede rin pong isahan na lang po sa mga region. Depende po sa sitwasyon po sa region kung gaano po karami yung willing pumunta sa mga ipapakog po natin ng mga consultation. Okay, sige po. Attorney, paano po kaya ang inyo pong ugnayan naman sa mga mambabatas considering na kayo'y sumasandal sa dalawa pong Republic Act na likha po ng Kongreso doon po sa usapin po ng penalties, ano ho, yung multa na babayaran at yung pong pagkakakulong? We'll coordinate also sa ating pong mga sa Senate and the Congress para po dito sa implementation po nitong dalawang batas po ito. Opo, kasi ano ho ito ho yung pinagbabasehan po ninyo. Itong mismong mga takdang oras doon po sa pag-transfer po ng ownership, no? Hanggat nandiyan ang batas, kayo po obligado pa rin na doon po hugutin yung kaukulang penalties ninyo. Opo, Sir Ted, yun po. Okay, sige po. Sir, ngayon pa lang po, no, kung mamarapatin po ninyo, doon po sa mga dealers po ng motorsiklo,
sa usapin po ng mga repossessed, no, na mga motorsiklo, ang sistema po nila kasi, kapag po bumili ka ng brand new, bagamat na ipangalan na sa iyo yung rehistro, pero hindi mo na ibinibigay daw po yung original hanggat di fully paid yun, pero nakapangalan na sa iyo yung motorsiklo. Pag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, hahatakin yung motorsiklo, repossess po ang tawag doon, and then tsaka po ibebenta sa secondary market, no? So nakapangalan pa doon sa original po yung motorsiklo habang minamaneho nung nakabili po na repossessed unit o segunda mano. Ang sinasabi po nila, pinapipirma po ng blank deed of sale, yan po ang kalakaran, ano? Yung po nakabili ng original, nung una, siyang first owner, para po magkaroon din sila ng papeles na pagta-transfer naman doon sa makakabili na po ng repossessed. Doon po sa deed of sale na blanco po, open deed of sale. Ngayon pa lang po, ano po ang inyong kaisipan dito kung talaga pong ipagbabawal na ito? Yun po talaga ang ating gustong i-prevent po, Sir Ted. Kaya that's why the administrative order po was issued, considering na yung mga open deed of sale na po ito, marami pong epekto na pwede pong mangyari, katulad po kung yung ginamit po sa krimen, yung motor, sa record po ngayon, yung registered owner pa rin po ang hahabulin. Ang mas po nito, hindi po niya maituturo kung kanino po niya naibenta kasi wala yung open deed of sale po. Yan po, wala po ang pagkakaalam ko po diyan ay wala pong nakapangalan na buyer. Sino po ngayon ang maituturo niya kung kanino niya naibenta? Opo. Sige po. So, yun nga, ito yung conundrum, ika nga, na inyo pong bibigyan po ng solusyon, attorney. So, sa ngayon po, sa ngayon po, na mga gusto pong mag-change of ownership, motorsiklo man yan, o automotive vehicle man po yan, sa ngayon po, under the existing Republic Act na dalawa na umiiral po, pwede po ito nang wala pong kaukulang multa na ipapataw ang LTO if they do it now. Opo, Sir Ted, meron lang po sigurong minimal kasi even if dati pa naman po under 4136, meron pong period within which to transfer ownership. Ang basehan po dito yung date of notary. Pero I think it's only 150 penalty po, Sir Ted. Okay. Sige po. Yun lang po ang administrative fine so far po na effective. Yes po, Sir Ted. Yes po. Okay, 150 pesos. Ano po? Okay, sige. Opo. Opo. Yun po muna po ang iiral ngayon. Kumbaga parang may amnesty na informally may amnesty. Ano po, attorney? Kano po ang dating? Opo. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige po. So kami po'y makikibalita in case, attorney, meron na ho kayong mga announcement para po sa inyong consultation at kami rin po'y tatawag sa mga stakeholders po ninyo para po magkaroon tayo ng palitan ng informasyon sa ikabubuti po ng lahat. Opo, Sir Ted. Kami po, mag-reach out po kami once na ma-finalize po natin after our consultation with our stakeholders. Mag-reach out po kami sa inyong opisina po para matulungan po kami na makita kung meron pa po kaming hindi nakikita na problema po paglabas ng amended administrative order. Okay, sige po. Salamat na marami, attorney. Mabuhay po kayo. Thank you.